ASEC Joyce Andaya. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga, Sir Ted. Good Opo. morning. Good morning. Kasama ko po si Chacha. May katanungan po siya. Go ahead, Cha, please. Yes po. ASEC, diretso po tayo dito. No? Ang sinasabi po ng COCOPEA noong nakaraan ay hinihintay pa daw po nila ang final decision galing po sa DepEd at sa CHED kung sino-sino po sa mga private schools ang papayagan po na magtaas ng tuition fee. Kung sakali po, ASEC, pwede po ba malinawan muna kami paano po yung proseso or criteria po ng DepEd sa pag-approve ng tuition fee increase? At kung sakali po, kailan po inaasahan po na lalabas po yung listahan ng mga eskwelahan na magtataas po ng tuition fee? Morning, Ma'am Chacha. Morning po. Sa private schools, napaka-klaro po nito under our DepEd order sa 2010 Manual of Regulations, DO8 Series of 2010 Manual of Regulations. Sinasabi po dito ang proseso kung paano magkaroon ng increase ang mga eskwelahan. Una, dapat magkaroon sila ng consultation. Consultation sa mga magulang at sa kanilang duly organized student government. Doon ilalahad nila bakit nila kailangang magtaas ng tuition fee, saan po ito mapupunta. Pag nagawa na po nila yun, pati documentation, isasubmit nila po yun sa division office hanggang sa regional office. Ang regional director po ng region ang magde-decide or mag-approve. Po yung proseso. Okay po. At mga gaano po kaya ito katagal bago ilabas po yung official list po ng mga eskwelahan na magtataas po ng tuition fee ngayong taon? Hindi naman po yan matagal. Basta lang po ay kumpleto ang kanilang mga dokumento. Nagtatagal lang po tayo kung hindi kumpleto ang mga dokumento. By alam na po dapat ng ilan sa mga eskwelahan kung approve na ang kanilang tuition fee. After po nung approval dito po sa pagtataas ng tuition fee dito po sa mga private schools na under DepEd, paano po yung oversight function na ginagawa ng DepEd para lang po masiguro na yung taas singil talagang makatarungan at kung ano yung pinasa nila, yun lang po ang nasusunod? Yes po, ang iba po sa ating mga sa in charge of private schools, lalo na sa division offices, pumupunta po yan at nagmo-monitor sa mga private schools. At other times, tinitingnan po nila kasi meron naman po ang mga private schools na nilalabas sa mga magulang kung magkano talaga ang kanilang tuition fee at nababayaran. At kinukuha din po yan ng ating mga supervisors para lang ma-check na tama kung ano yung kanilang sinumiti sa atin, ayun din ang kanilang ipinapatupad. Doon po usually sa kanila pong mga ipinapasa, mga ilang porsyento po yung increase pagka naaaprubahan sa mga pribadong eskwelahan? Opo, usually ma'am, between 3% to 12% po yan. So kung sakali... Very rare. Sige Sorry po, po, ma'am. very rare po ang more than 15%. Very rare po yan. Okay, so saktong-sakto po yan para sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon. Usually, it's between 3 to 12% increase ang ina-approve ng DepEd. So kung sakali man, halimbawa from the tuition fee ng anak nila, if it's more than 15%, saan po pwedeng magreklamo yung mga magulang at magsumbong? Magsumbong po sila sa division office kung saan po nakapaloob yung kanilang eskwelahan. Like for instance, sa NCR, kung kayo ay taga Malabon, doon po kayo sa division office ng Malabon. Tapos kung ayaw nyo naman po doon, ay doon po kayo sa regional office pumunta. Kung kayo ay nasa NCR, dito po yan malapit sa SM North. At sa iba pa pong sa ibang regions, meron po tayong mga offices doon na mag-entertain po sa kanila. Oo. Yung po ba mga magulang na ginagawa po ito, halimbawa nagpupunta sa mga division offices at nagsusumbong tungkol dito sa halimbawa ay sobrang pagtataas ng tuition fee, na itatago po ba natin yung profile ng mga magulang? Baka kasi halimbawa mapag-iinitap mo po. Sige po. Opo. We protect the identity of those that tell us about this particular concern. So, ang mangyayari, kami na po ang bahalang tumingin po dito at pumunta, tawagan ang eskwelahan, pero hindi po namin sasabihin kung sino yung parent, sino yung nagsumbong. Ano pong sanction ng eskwelahan halimbawa na nagtaas ng tuition pero hindi sinunod kung ano lang ang naaprubahan sa kanila? Siyempre po ma'am,
due process po yan. Susulat tayo sa kanila, mag-explain po sila kung bakit ganun ang discrepancy ng isinumiti nila at ang kanilang ipinatupad. Tapos po titingnan po ng legal po natin yan kung ano ang karampatang parusa sa mga ganyan po. Usually po, warning po muna yan hanggang sa later on kung talagang severe, pero wag naman sanang mangyari na kukunin o babawiin ang kanilang permit. Pero rare cases po yan, ma'am. Last na lang po tungkol sa issue to, no, bago tayo pumunta dun sa iba pa pong mga issue na gusto po naming malinawan. Ma'am, nabanggit niyo po kanina bago nagkakaroon ng consultation sa mga magulang bago po itong pagtataas ng tuition fee. So halimbawa, may isang eskwelahan na hindi na abisuhan yung mga magulang at stakeholders dun sa tuition fee increase, pwede po silang magreklamo sa DepEd. Tama po yan, ma'am. Kasi kailangan po sa pagsumiti ng mga dokumento ng eskwelahan, nakalagay po doon ang minutes of the meeting. Anong nangyari, anong mga issues na and concerns, ganun po. So kung wala po yung dokumento na yon, hindi po namin yan naaprubahan. So kung sorry. Sige lang po, Asek, tuloy po. Sige po. Opo. Kung ano lang po, kung they made it all up, then we will also know. And that's why kailangan po ng monitoring dito. So at least, ayan, malinaw po, antabayanan na lang po siguro natin kung kailan ilalabas po yung official list nito po mga eskwelahan na naaprubahan po sa pagtataas ng tuition fee. Asek, puntahan ko lang po yung tungkol dito sa voucher program. Ano na po ang update dito? Meron na po tayong mga ginawang hakbang para dyan. Ang alam ko ay meron ng binigay na sanksyon doon sa ibang mga eskwelahan na gumawa ng mga anomalous transaction as regards the voucher. Doon po sa balita, sinasabi po kasi sa 54 na private schools na na-terminate po for senior high school voucher program, 14 pa daw po ang hindi nakakapag-refund. Tama po ba ito? Tama po. Ongoing po yan. Ongoing po yung ating pakikipagtalastasan dito sa ating mga eskwelahan na nabigyan ng sanction. Ano na pong next step ng DepEd para po masiguro na maibabalik po yung pera na naibigay po natin sa mga eskwelahan na ito? Masusi po ang ginagawa nating koordinasyon dito sa mga eskwelahan na ito to compel them to return yung funds na kinuha nila. We are hopeful that by the end of the year, makukuha na po natin ito lahat. Asek Joyce, do we have an estimated amount kung magkano po itong inaantabayanan natin na pondo mula po dun sa senior high school program na ibabalik nitong 14 schools? Ma'am Chacha, wala po akong data ngayon. Pero pwede ko po siyang masabi ulit next time po na kausapin po ninyo ako. At may lahat ko po yan sa inyo. Sige po, wala pong problema. Ma'am, ano pong legal actions ang posibleng kaharapin po nitong mga eskwelahan na ito? Ang worst na pwedeng mangyari sa kanila ay siyempre matanggalan po sila ng recognition or permit. Yun po ang posibleng mangyari. Kaya nga po, pinagtutuunan ng pansin ng ating legal office na ayusin po ito para naman ay mabigyan din ng konkreto at klarong desisyon ang mga magulang kung saan nila i-enroll ang kanilang mga bata. Oo. Maglalabas po ba ng official list ng mga eskwelahan na nasangkot po dito sa anomalya sa senior high school voucher program para hindi na pamarisan ng iba pang mga private schools? Ang DepEd po ba magiging transparent sa publiko kung ano-anong mga eskwelahan ito? Ma'am Chacha, I will have to defer to our legal office on that matter. Para lang po, pero sa tingin ko po, transparent naman ang magiging aksyon ng ating kagawaran para hindi na po ito pamarisan ng ibang mga eskwelahan. And Asek, But to specific actions, I will defer to our legal office on that matter. Sige po, understandable po, Asek. Meron na po ba tayong binago dito sa voucher SHS natin para lang masiguro na hindi na mauulit pa yun pong nangyari dito po sa mga eskwelahan na to?
Opo, Ma'am Chacha, actually, ang dami pong mga validation na gagawin ng ating kagawaran in sa PEAC para lalo pang pagtingin ang pagtingin doon sa mga dokumento na ipinapasa po ng eskwelahan. So marami po tayong, actually 3 levels of validation ang gagawin natin. Noon po ba hindi 3 levels of validation ang ginagawa, ASEC? Hindi po. So kaya nga sabi nga po ninyo, talagang matinding validation ang gagawin nito para hindi makaligtas sa ating paningin yung mga dokumento na may kulang or anomalous. Oo. Paano po yun? Pwede po ba naming malaman, ASEC, kung okay lang? Ano po itong 3 levels of validation na dadaanan? Yung una po kasi, nagbibigay po sila ng dokumento tapos isinusumiti nila. Sa pagkakaalam ko po, sinusumiti nila sa PEAC tapos binibigay po sa amin. And then, kailangan po kasi ngayon, kailangan ng isa-isahin po ito. At the same time also, there will be some sort of validation face-to-face, meaning pupunta sa mga eskwelahan, random muna, para tingnan kung ano yung mga, kung ang bata ba ay nandun talaga at doon sa eskwelahan na yun, uma-attend. So klaro, mas magiging mahigpit po talaga ang DepEd dito. Ngayong taon po, magkano ulit ang pondo po natin for the voucher program? Sorry, Ma'am Chacha, kasi nagbabago po siya taon-taon. Depende sa mga estudyante at mga recipients po nito. So, as to particular number, I cannot give at this time. Oo, kasi ito po napakagandang programa talaga, no, para po dun sa mga gustong mag-aral pero hindi na ma-accommodate ng public school, po pwede po sila dito sa mga pribadong eskwelahan. Last na lang po sa akin bago ko po ipasa kayo. Hindi, tuloy mo lang. Huwag mo nang sabihin na ipapasa sige mo po. sa akin. Tuloy mo lang. ASEC, paano po natin pinapakalma ito pong mga magulang na ngayon po medyo nawala ng bahagya ng tiwala dito po sa nangyaring anomalya sa senior high school voucher program? Oo. Tama po kayo dyan, Ma'am Chacha. Kailangan talaga ang mga magulang natin ay kampante sila sa ating mga eskwelahan. At kung anong school ang pupunta ng kanilang mga anak ay talagang alam nila na quality education din ang ibinibigay. So ang gusto ko pong sabihin sa ating mga magulang, huwag po kayong mag-alala kasi ang kagawaran po ay ginagawang lahat ng paraan upang hindi na po maulit itong mga ganitong pangyayari. At kung kayo po ay nakakaalam ng mga ganyang mga anomalous transactions, then feel free po to report it to us. But what I want to say to all parents is that the department is doing its best to ensure that your children will be given, for instance, if it is a voucher, the voucher due them. ASEC, last na lang po. Yun po mga naibalik na pondo, nito pong mga eskwelahan under the Senior High School Voucher Program, bumabalik lang po ba yun doon mismo sa programa? Tapos pipili po tayo ng mga bagong benepisyaryo? Opo, bumabalik general fund po natin at tapos yun din po ang gagamitin para mabigay po natin yan sa mga estudyante na mas nangangailangan po. Tama po ba sa mga pinakahuling balita, 65 million pesos na po ang naibalik sa DepEd? I think more or less that's the figure, but Ma'am Chacha, I will still have to confirm that with our finance people. Saan po kaya region to, ma'am, ang kanyang concentration? Itong meron pong reported fraud. Meron po dito sa NCR, Manong Ted. Meron din sa ibang region. Opo. Pero yung bulk nito sa NCR po, ASEC? At the moment, Sir Ted, I was not able to see the entire report Okay. about this, but I do know that in NCR, there are some schools Opo. that are involved. Okay, sige. So, nabanggit nga po ninyo, meron pong pag-aalis sa accreditation bilang administratibong aksyon ng DepEd, pero hindi kaninyo iniaalis yung kasong kriminal kung may fraud nga po na na makikita, ASEC. Tama po yun, Manong Ted. In fact, I think
was one of the things that our Secretary Sani Angara was able to articulate at the time that he was interviewed about it. Opo. Can you just elaborate a little, ASEC, fraud? Paano ba masasabi na meron pong fraud dito po sa voucher program na ito? Paano pa kaya yon? Manong Ted, pasensya na po kayo at wala po ako ngayon sa posisyon para explain okay. po ito. Opo. Pero titingnan ko po kung paano po ito next time. Opo. Kasi pwede sabihin na merong parang lumalabas na ghost students, ganun po? Ghost beneficiaries po. Opo. Yung nga po, ghost beneficiaries, kumukubra ka, wala naman talagang estudyante. Sige po, so aantabay po kami, ASEC, dito po sa magiging resulta ng investigasyon ng inyo pong legal department. Meantime, paano po malalaman ng mga magulang na nagpapaaral po sa private school na approve ng DepEd ang kanila pong tuition fee increase? Meron ba itong dapat na inilalabas yung paaralan sa kanilang website na anuman pong kalatas na nanggagaling sa inyo? Tama po kayo, Manong Ted, kasi ang regional office po maglalabas po yan ng letter to the different schools na kino-confirm na approve ng DepEd ang kanilang tuition fee increase. Okay, sige po. So, sa ngayon po, ano ho ito? Meron bang kalayaan, ma'am, ang mga pribadong paaralan sa kanilang class opening? O meron pong set na para bagang last week dapat ng gantong buwan magsimula na ang klase sa private schools, ma'am? Go ahead. Opo. Meron po tayong DepEd order on that na sinasabi natin, private schools may open first week of June but not later than the last week of August of that year. Opo, kasi yung ibang nag-enrollment na sa private school. Opo, yung ibang mga paaralan po at latter part of July po ang kanilang opening. O sige, so Ma'am ASEC, salamat sa inyo pong paliwanag at kami po'y lagi makikipag-ugnayan po sa inyo dito po sa mga programa ng DepEd at maging ang ginagawa po ng kagawaran para po sa ating mga estudyante at mga magulang. Salamat po, ma'am. Thank you, Manong Ted, Ma'am Chacha. Asahan po ninyo na yung mga tinanong niyo po sa akin ay mabibigyang linaw ko po sa next na po natin panayam. Yes, ma'am, and thank you so much for being available this morning. Thank you. Yan po si ASEC Joyce Andaya po ang kaka-promote lang ito sa DepEd bilang Assistant Secretary for Operations at napaka-importanteng isyong pambayan.